balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Oh, Karambola! Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal ay nag-tee-off na siguro. Tee-off na yan. Baka nag-tee-off na. Land banking na. O 3 araw sila dyan. At 2 course yata ang kanilang susubukan. Land banking ginawa. Hopefully, paring Conrad, wag kang aararo ng masyado ng green. Ng green. Pag hindi naman nangyayari. Magaling si paring Conrad naman sa kanya. Siya nga ang ating nagbe-behind yan, hindi nagbe-behind. Best bet natin yan. Best bet. Pero meron pong nangyayari sa ngayon. Ang sabi ho ni Speaker Romualdez, pag-aralan ng House kung maaring mas mataas pa ang maaring ibigay sa ating mga alam mo yung binabangkit ni Speaker Romualdez. Sige, tuloy mo lang, sir. Paring Joel, it's a left-handed kind of compliment. Sa tingin ko, Sa tingin ko lang naman ito. Kasi, siyempre, inunahan sila ng Senate na mandated national wage, minimum wage, legally mandated 100 pesos. Matagal na nilang sinasabi dyan sa House. Kaya hindi nila binabangkit yung tungkol sa mandatory national wage, minimum wage. Sa tingin nila, umuubra pa hanggang ngayon yung regional wage boards, number 1. And number 2, mahirap ilagay ng legislated wage high sapagkat ang daming implications ng ganyan na trabaho. Anong ibig sabihin yan? Magkakaroon ng wage distortions, lalong-lalo na sa formal sector. At ang sinabi na mismo ng NEDA ay almost 360,000 ang immediately mababawas sa ating mga nagtatrabaho na sa ngayon sapagkat hindi makakayanan na maraming businesses ang ganyan na legislated wage hike lalo na sa ganyan na sitwasyon. At ang sinasabi nila, lalong-lalo na 85% of our employers sa ngayon in the formal sector are small, medium scale, micro pa nga yung iba. So, ito, left-handed ito, ang ginawa ni Speaker Romualdez. Ay kami rin, hindi namin papayagan na mas mababang pero from the very start, they've always been saying, pag-aralan natin na mabuti to, the regional wage boards are working, so wag ho natin gaganituhin ang ating so parang bakit ba ganito yung ating Senado at Kongreso? Iba yung kanilang, politika ba to? May strategy ba rito talaga na ipakita na mas pro worker kami, mas pro mahirap kami kaysa baka hindi naman ganon. Kaya lang, alam mo, si Senate President kasi, Mig Subiri, has always been a proponent of legislated wage hike. Grabe yung quote pa niya na moderate your greed. Parang, teka muna. Alam mo, may mga kilala akong negosyante, kasama na si Boss Bisoy dyan, Ako, saan mo ako na moderate my grade? Buti binigyan ko ng trabaho ng empleyado ko, Si Bisoy, di ba dati, rice retailer? Hindi sinagsara na. Ang unang blow, yung important, Pangalawa na to, nakita na niya yung writing on the wall, Sabi niya, wag na. Para ako namimigay ng pera rito. Sabi niya, pag-aaralin ko pa yung mga anak ko. Ayan, binenta niya at bumili na lang ng tricycle. Nagta-tricycle na lang. Isipin po ninyo yung mga ganon. Si Busoy, papunta na sana sa, mas malaki pa sana ang kanyang rice retailing business kung hindi siya naabutan ng problema. Pero more than that, ito ganito, meron akong kaibigan na tinitingnan ko yung notes ko, nakausap ko siya. Sabihin na, impact nga yan sa MSME, yung mga small, medium scale industry. Pero binigyan niya ako ng math. Kunwari, isang semiconductor company based sa Calabarzon. 15,000 ang empleyado. Empleyado, di ba? 100,000 a day translates to 557.7 million. Hindi pa kasama na yung mandatory 13-month pay, increase in overtime pay, retirement benefit, yung mga mandatory SSS, yung mga ganun, pilan. Talagang mabigat. Tapos titingnan mo yung ilang pesos lang naman ang epekto nito, yung 100 pesos ang pinag-uusapan natin na para sa manggagawa. Meanwhile, yung ating finished product,
Abe, sa fierce ang competition, ang labanan sa abroad. Tumaas. Siyempre, kailangan itaas mo yung presyo ng produkto mo. Patay na tayo, hindi tayo makakapasok sa market. So, para bang sinira mo yung the goose that lays the golden egg. All because of just a couple of pesos per month para dun sa manggagawa. Formal sector. Hindi natin pinagkakait sa kanila. Lahat naman tayo nahihirapan. Pero yung bang patayin mo yung buong negosyo because of that. As a result. Parang hindi, tapos hindi tugma. Tapos tatawagin daw silang moderate your greed, abusive. Sabi niya, wag naman. Kayo ba'y aming mamabatas o kakalaban o kakampi? Hindi nila alam eh. Yan ang sinasabi ng mga sinasabi nga ng mga ibang negosyante, sana magpatakbo naman ho kayo ng kumpanya para maramdaman din ho ninyo kung paano namin inaayos to. Actually, ang suggestion, matagal na ito, ng ibang mga house leaders has always been, ang pwedeng ibigay dyan, may dubious reasons yan. Ang pwedeng ibigay dyan, yung mga benefits na lang, additional benefits. Yun. Okay, maging tayo, para may positive naman dito. Halimbawa, yung mga iba, sinasuggest nila, sige, kung kaya ho ninyong kalahating 5 kilong bigas every other week or something like that, baka pwedeng ganun, o kaya isang kaban na bigas sa buwan dun sa mga malalaking kumpanya. Baka pwedeng ganun. At ayan, pwedeng pampalago pa yan ng benepisyo para sa ating mga farmers. Oo. Yung bigas, price subsidy. Hindi lang yung 10% ng workforce kasi sa totoo lang yung 100 pesos will benefit only 4 million sa workforce. 10% lang ng mga manggagawa yun. Paano yung iba? Di ba? Yung mga iba nga hindi na makakapasok kasi sasabihin ng mga kumpanya, wala na. Ay, di na lang kami mag-hire. Imumultitask ko na lang itong mga bata ko dito. Kung sino natira dito na, in-increase natin, bigyan ko na lang mas maraming trabaho. Yan. Yan na. Tapos kayo, sorry. Wala. Hindi ko na kayo. Hands are tied. Hindi ko na kayo ma-accommodate, boss. Ganun ang mangyayari dyan. Maski na sino pang magbibigay sa akin ng rekomendasyon para sa inyo. Ang dumadami nga ang parang Joel, mga endo. Dumadami yung ganon. Sapagkat nga, hindi kaya maintainahin yung regularization ng ibang maraming kumpanya ang hindi nila kayang ganun. Hindi, pero yun lang ang tanong ko talaga, sir, galing ka naman dyan sa legislative natin, both sa House, at ewan ko sa Senate, kung kamusta sila dyan. Di ba may mga economic consultants naman yan, pwedeng ibang, para ma-explain how yung government intervention at times can be disruptive, hindi nakakatulong yan, mas may mga other solutions. But I'm sure they have those consultants. And I'm sure may mga senador natin na alam din yung... In-override nila yon. Yung mga ganun na state. Hindi kami naniniwala dyan. Hindi, naniniwala kami pero... Naniniwala kami sa inyo, kaya lang, kailangan namin sabihin to dahil napangako na namin. At saka hinayupak na Kongreso, binabanata kailangan may pagganti kami, pabawi kami dyan. Mali dapat yan, mas sober ang discussion. Sober discussion, that's a good term. Lalong-lalo na sa ganitong mga na papaasahin mo ang tao eh. Yun ang problema doon. Yun ang aking nalulungkot ako sa ganun. I would have thought yung ngayon na DOF Secretary natin, si dating Senator Ralph Recto, ngayon Secretary Recto, I would think na kung nasa Senado siya, he would be the first. Sandali. Dahan. I'm sure. That's not the way it works, di ba? Kaya hindi siya nagsasalita. Alam niya eh. Hindi siya nagsasalita. Alam niya kung ano maging impact sa business. Sa jobs din, job opportunities. Lalo mong binapahirapan ang pagpasok, entry-level pagpasok ng mga manggagawa. Binigyan mo kagad sila ng challenge na nahihirapan yung mga korporasyon. Lalo na galing tayo sa pandemic. Kaya nga sinasabi natin, okay pa naman yung regional wage boards. Okay pa naman, it's working. So, tuloy-tuloy natin yan kasi uneven ang development bawat region eh. Hindi rin po pwedeng ganun. Kaya binabanggit natin, sana lang gawing mas okay yung mga social benefits. Benefits. Doon natin bawiin. Diba? Kasi yun, walang masyadong impact yan sa distortions ng lahat. At saka, makakaakit ka ng taong bayan, ng mga kababayan natin na magtrabaho. Hindi dahil lang sa wage, kundi dahil doon sa totality. Halimbawa, sasabihin mo, sige, ganito na lang. Bibigyan namin kayo ng
sa halip na mag-wage hike tayo, susunduin namin kayo. Dito meron tayong mga mga checkpoints. Dito kayo pupunta para pupunta kayo sa factory natin. Yun. Hindi na kayo mamamasahe. Hanggang dito lang kayo, susunduin namin kayo doon. Mga creative solutions. So. Diba? Pwedeng gawin ganun eh. Hindi yan nagkakaroon ng wage distortion. Halimbawa, alam mo, doon sa listahan mo, ang mga manggagawa mo, halimbawa, ang factory mo ay dyan sa Laguna. Oh. Ang mga manggagawa mo, nanggagaling sa iba't ibang lugar dyan. Yung iba, galing pa nga sa Manila. Sabihin mo, sige, ganito. Dyan lang kayo. Hindi pa namin kaya na bigyan kayo ng pabahay dito sa malapit sa atin. Kaya lang, susunduin namin kayo. Diyan kayong lahat sa Magallanes. Ang ganda lang, yung mga papunta na sa Laguna, kami na yun. Pag halimbawa naman, Kalambaka, ang factory mo, manggagawa mo galing ng Los Baños. Isang sakay lang yan. O sige, bigyan ka na lang namin ng pamasahe additional para pumunta ka sa factory. In other words, marami ka naman pwedeng gawin ganun eh. Tama. Oh. Di ba? Hindi lang yung tungkol sa wage hike. Talagang mahirap. Si Ed Lacson mismo, dating ECO president, industrialist din yan, employer at lahat. Sabi niya, mahirapan kami. Talagang hindi namin kaya to. Sana naman mag-aralan ng mabuti. Kaya ito naman, gaya ng binabanggit ko, it's a left-handed compliment. Ito naman, 350 a day. Left-handed ito. Alam mo kung bakit? Sasabihin nila, sige, hindi tayo magbabike tayo ngayon. O, di wala. Kasi, sige, papasa namin yan. Between 150 to 350. Papasa namin. Di walang nangyari dahil hindi naman kayo nagkatugma. Wala. O, di ngayon pupunta kayo sa bike camp. Hindi na mangyayari yan. Balik sa regional wage boards. In other words, sinasabi, huwag ganon. Gawin natin. Wala rin mangyayari kung ganon. Huwag natin paasahin ng taong bayan na wala sa lugar. Pero naka-front page sila ng ilang araw. Siyempre. Basta gaganunin nila yan. So anyway, paring Joel, ang dapat natin tingnan din ngayon na napaka-importante ay tungkol dito sa pag-award ng COMELEC dito sa Miro Systems ng sila na ang bagong kapartner ng COMELEC para sa automated election natin sa next year. Itong Miro, 2025. Ito yung ano nga ba? Ito yung South Korean firm na dati nang nagamit itong kanilang mga sistema daw sa South Korea, Kyrgyzstan, doon sa Democratic Republic of the Congo, etc., etc. May mga kritiko nagsabi, hindi. Yung kanilang system has never been used in other countries. Itong bagong system na present nila daw sa COMELEC. Yung dati nilang system ay binago. So itong bagong system na ito, hindi pa sabi naman ng COMELEC, sige, titingnan ho natin na mabuti. Kaya nga, napakaganda naman yung ginagawa ni Chairman George Garcia, ipapakita nila sa publiko by way of this particular model of their automated election machine, ipapakita nila yan sa pamamagitan ng isang hearing, joint hearing ng electoral watchdog natin na joint commission ng House at saka Senate. So magkakaroon ng experiment. Titignan nila. Ito lahat. Ano man yung kaya yung mga critics, kung maaari ho, kagaya si Manny Zaragoza, Brad, siguro maganda pumunta ka doon. Sa hearing. Doon sa hearing na yon. Joint hearing na. Yung pagpapakita para lahat ng mga questions ninyo, may matanong na ninyo doon. At lahat. Kasi open naman daw ang COMELEC tungkol dito. Kasi dapat lang. The earlier na ma-resolve itong mga pag-alinlangan na ganito, the better. Kasi ayaw natin mangyari na darating tayo sa eleksyon, saka tayo magkukumahog. Magkakaproblema na naman tayo. Hindi pwedeng, tsaka mo ipapakita, itong ginawa namin sa Kyrgyzstan, saka sa Congo, at saka hindi. Ang kailangan natin ngayon, di ba, yung gagamitin sa ating halalan. Kasi it will take some time . Kasi ilang bang machines yan? Marami 80,000 yata machines yan . Ito na naman tayo, this one of those huge undertakings talaga. 18 billion. It's an 18 mahal, billion. hindi mura. At ito,
ay tungkol lang ito doon sa system. Wala pa dyan yung mga subsystems niyan. Printing of the ballot. Yung mga gagamitin ng mga iba pang mga facilities. Pagkatapos, siyempre, yung sistema para sa pag-aayos ng voters list. Ang daming gagawin pa. Pag nagkaroon ng hearing, attend ako kahit isa ba? Ite-televise naman yan. Ite-televise. Yung isang session. South Korean company, Yes, it's a South Korean company. And ang kanilang presentasyon is they were used or have been used. They're old machines. Alam mo kung Jonathan, bakit ako medyo alilangan? Okay, hindi mo na itatanong. Nasabi ko na sa'yo, ako involved ako sa Philippine Taekwondo Association. Yes. Now, ang worldwide organization, ito yung World Taekwondo, dati World Taekwondo Federation. Now, through the years, dahil dati after the Beijing Olympics, controversial na yung traditional kyorugi o sparring method. Ginawa nilagyan nila ng technology. Parang fencing na ngayon, bro. Nilalagyan ng sensor yung gloves, sensor yung helmet, tsaka sensor dito sa armor, yung suit nila. Ang gumagawa ay South Korean companies. Ilan na yan? May Dedo, may iba-iba. Ako, memoryado ko ilan sila. Every Olympics, laging may palpak. Hindi pumapalpak. Magkakaroon ng changes, commitments. And napapansin ko, it's always a Korean company which will win. It will never be some European or samantalang ang technology ngayon, bro, ang maganda na. At napapansin ko nga pati, alam mo kung bakit mahirap to? Okay, sa mga countries gaya ng Philippines, hindi naman tayo ganun kayaman gaya ng iba. I mean, the United States, pag nag-iba ka ng sistema, for example, yung Miron sinasabi mo, they will get it wholesale, they can easily buy millions of dollars worth of that. Sa atin, DepEd ang gagastos yan, tsaka nung POC. Na ang gagawin naman, ng bawat region, meron tayong mga region. Ito yung sa Taekwondo. Ito ang gagamitin nyo. Alam mo, isang eskwelahan, for example, it costs about, halos, dalawang computer, ilang armor, yung pa lang yun, 750,000 na yun. Times 10 yan dahil ilan ang kailangan mo. Now, of course, some of the provinces hindi naman kayang afford yung iba. Hiraman sila. But can you imagine, so for year 2022, 2023, ito ginagamit nila. Then suddenly 2024, papalitan. Dahil inutos ng WT, inutos ng mga Koreano. Tapos ito na ang gagamitin. Kung hindi kayo makakasali sa Asian Games, hindi kayo makakasali sa Southeast Asian Games, hindi kayo makakasali sa Olympics. If you don't use this machine, precisely. So, yun mandated pa. So, what I'm saying, minsan, itong mga Korean businessmen at government, magagaling sila. Tapos ikaw naman, kung hindi ka sumali, Echepuera, bro. Out of the World Cup. And why may sinasikikwento ko to? Dahil I smell the same business model, bro. Tapos, this is what we use in Europe. This is what we use in South America. Ay, naku, parang kumita na to. Then, awawa naman tayo, palit tayo ng pellet. Alam mo, by the way, yung pinalit, hindi mo na magagamit ulit. Wala na yun. Gamit mo pang training, but then, hindi ka sigurado, itinitraining mo mga bata mo ron, baka matalo sila doon sa competition dahil bago na yung ginagamit. So, and it's the same thing parang itong kaya machines. Kaya importante rito yung hearing. Kailangan mag-demonstration dyan, pointed na mga tanong. Dito sa sports kasi wala nang pointed na tanong. Minamandate na lang. Kasi otherwise hindi ka kasal. Ito pwede. Ito pwede tayong mag-ganon. And it will be good if yung mga tech experts, especially in automated election systems, sumama po tayo doon. Napaka-importante po niyan. Kaya dati, pinabayaan natin na mag-smartmatic, hindi natin iniintindi. Tapos bigla tayo nagre-reklamo. Wag kong ganon. Kung may mga reklamo ho tayo, may nalalaman kayo tungkol dito sa Miro voting system. Mabuti kung maka-abalahin ninyo sarili ninyo, pumunta ho kayo doon at tingnan natin mabuti. Kami actual demonstration, kasi look, sa totoo lang yung mga papaskill mong, parang yun yung sa Gatwick Airport doon sa NAIA privatization. Kaya pakita mo tapos ang dali pa lang i-check, ilang tawag lang, agad alam mo kagad na nabubuko kagad. Doon sa hearing, sana ganun na mangyari. Inano ko rin ngayon,
very Di ba Smartmatic went through the same, No, but hindi? yun eh, Panahon nun? ang nangyari doon sa Smartmatic the first time around, parang kumbaga, Russell Dazzle eh. Russell Dazzle ang tinira nila doon eh. Pati si Teddy Boy. Na Russell Dazzle siya. Russell Dazzle. As a matter of fact, it was only after the first use, doon na nagkaroon ng banatan. Doon nagkabanatan. I remember kasi, doon sa hearing sa House, kasi yan yung doon, banatan na banatan. Kasi ang daming mga lumabas. Bakit ganito nangyari dito? Ang unang lumabas, ang lumabas na results ng election sa Colombia. Sabi, ba't nangyari yan? Ano yan? Ba't kayo ganito? Saka yung iba, buhos ka agad ang votes. Hindi naman dapat yon. So, may mga ganon na sistema. So, maganda kung ang ating mga technical people, gawin ninyong layman ang pagpapaliwanag. Kasi ganito po yan, dito pong mangyayari, isusot ho natin yung balota, ito po yung touch screen ho ba ito, ganito kayo, dito lang ho kayo. In other words, para kayo nag-tutorial ng mga hindi nakakaintindi ng technology. Dummy guide to dummy guide to election systems. Para ma-workout. Para automated elections. Kaya hanggang ngayon, parang Joel, meron pa rin clamor doon sa hybrid eh. Hybrid. Actually, Na mas gusto sana natin na dito sa presinto na ito, manual. Babasahin mo at lahat, etc. Yung ganong klase. Bago transmission na lang yung electronic. Right. Huwag yung dito nyo minamagic sa sa actual, sa presinto. Titirahin nyo doon. Pagdating doon sa ito lumabas. Ito. Basta na anong tignan mo dyan, wala na yan. Makikita mo. Kaya may mga ibang countries. Germany, for example, went back to manual eh. India in some places, I think in India, ganun din na nangyari. Malalaki itong mga ito. I don't know what happened in Indonesia, but I think it was also automated. Pag-aralan ko ngayon. Yung nangyari dito, kasi successful ng elections nila. 205 million ang bumoto. Isipin mo yun? Tayo, wala pang 60 yata ang boboto ngayon. Pero dahil, doon din kaya gustong-gusto ko example ng Indonesia. Parang na-inspire yung mga tao. Yes. Ibig sabihin, may ginawa ang gobyerno, may ginawa ang LGU nila, may ginawa ang sa community, grassroots level, all the way to sa taas, para yung mga tao maingganyo, boboto ko. Believe ako sa ginawa nila doon. And then, a lot of credit goes, of course, to the outgoing President Jokowi Widodo. Sapagkat ang taong bayan talagang naano sa kanya. Yung naengganyo sa kanya, they really put a lot of confidence in him as the leader of the nation. Ang laki ng... Ganon din naman sa Pilipinas. We had the last elections. Malaki yung ating voter turnout. Tapos nagka-landslide pa. Ang sitwasyon ngayon maraming either nagsisisi o ginajustify ang vote nila. Wala tayong magagawa. Wala na yun. Diba? Tapos na yun Tapos na yun. But again, it behoves on the leadership to prove na hindi nagkamali ang taong bayan. Yun ang importante doon. And that can only come by way of performance ng taong bayan. Lalo-lalo na doon sa mga basic things na mararamdaman ng tao. Kaya maganda yun. Kasi siyempre ako, newspaper man ako. Aside from sa grassroots, yung sinisip ng tao nila, paring Nuknuk nila, paring Bisoy nila, paring William, gusto ko, nakikinig din ako sa mga businessman. Of course. Sila, ang laking bagay. Malaki. Nag-text sa akin si Elmer Ngo parang Elmer. Galit na galit kay si Senator Subiri. Sabi na, kami pa ang tatawagin yung ito, restaurateur to. Hindi lang yun. Yung Yero. Construction, kaya kabisado ko siya. Tama. This guy is about as legitimate a businessman as you can be. Na meron siyang mga tao. Nagbabayad siya ng
sumusubok talaga na maging maayos ang kanyang trabaho. So, tapos sabi niya, tawagin mo kung moderate is greed. Parang si paring Elmer, ibigan natin to, golfer din to, tsaka single malt scotch. Pero yun na lang ang kanyang mga kaya parang hindi siya ma-stress Yan ang kanyang mga, pero sa totoo lang, stress siya ngayon, pare. Siyempre, ang lakas ng competition, lalo sa mga basic business niya. Aside from restaurant, yung tungkol doon sa yero, sa construction. Ang hirap niya, ang hirap gawin niya. Sakit ng ulo kay paring Elmer yan tapos tawagin kang moderate your greed. Kaya pala nag-text. Hindi nagte-text basta-basta. Viber pala. Kaya pala nag-Viber. Hindi basta. Good morning, paring Elmer. Okay. Hindi ka sumama sa PAL Interclub. Ay, hindi ka nga pala media. Nag-sponsor ka lang ng mga pumunta ron. Okay. Tama. Maayos. Tama yan. Kagaya niya. Yan. Entrepreneur ito. Entrepreneur yan. Ang tagal na niya nagtatrabaho niyan. Against all odds, sa dami ng mga nangyari rin diyan sa iron and steel industry. Na-survive niya yung mga challenge. Tapos ngayon, baka hindi niya ma-survive ito kung 100 pesos legislated pero wage. Sa totoo lang, sumasama lang daw ang loob niya. Hindi, tsaka magtatanggal ng trabaho doon yan. Magtatanggal ng trabaho. Yan yung mga, dadagdagan ko na lang ang trabaho nitong mga natira. Ganun ang gagawin yan. Tapos sasabihan mo, moderate your greed. Medyo mabigat. Mabigat ang dating nun, Senate President. Ang oras mo natin, alas 9:30 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Lacsamana at si paring Conrad Banal ay palagay ko nasa third hall na ngayon to. Pare, ano ba? Ay, hindi, maaga pa lang. Maaga ba? Hindi ba? Medyo practice lang. Oo, maraming practice week yan si paring Conrad. Teka, by the way, babakitin ko lang to. I mean, well, it's a sad day for mga boxing aficionados ng Pilipinas. Natalo yung dalawang boksingero natin, si Jerwin Angkahas at saka si Jonas Sultan, parehong hapon pa yung tumalo kay Jerwin Angkahas, yung kapatid ni Inoue. Ni Inoue, yung tumalo. The Killer Monster. May kapatid pala ganun din, magaling din na si Takuma Inoue. Tapos si Jonas Sultan naman natalo kay Rico Masuda. But here's the thing kasi napanood ko malalakas to hindi lang yun, matitibay. Ang tawag ko durable fighters. May gano'n ng mga Pinoy. May pareho natalo sa body punching, bro, yung sa sikmura tinamaan. Tapos napanood ko yung ilang laban at inamin din ni Jerwin ito, ini-interview siya. Hindi niya maintindihan ba't ang dami niyang tama. Yung mga kasi talagang close fight sila yung palitan, gano'n. Yung these are the type of guys na sa in the pocket sila, batuan sila ng suntok. Parang mas maraming tama sa kanya. Tuwing tinatamaan si Jerwin, talagang iniinda niya. Hanggang nung nasikmuraan siya, bumagsak siya sa, ilmutan ko anong round hindi na siya tumayo. Ganon din kay Jonas Sultan. So, parang malungkot lahat. Back to the drawing board of Philippine boxing. Pati yung kanilang sponsor, si Sean Gibbons, yung promoter nila. Ganon. Alam mo, parang Joel, importanteng mapag-aralan natin ulit kung ano nangyari sa ating boxing. Ito pwedeng science-based to. Ito talaga. Kasi, noong panahon, natatandaan ko, nagdadala ng Amateur Boxing Association of the Philippines, si Tito Mel. Dating Manila Mayor, Mel Lopez. Saka yung kanya anak, si dating Congressman Manny Lopez. Napakaganda ng development niya, We were actually, si Pambansang Kamao. Started with them. Manny Pacquiao. He was part of that particular grouping. Yeah. Maganda yung kanilang pag-develop ng ating because hindi lang naman yung tungkol sa galing-galing mo. Hindi. It has total yun. Yun ang talagang whole of nation approach
kasi mga vitamina, Hindi tulog, kaya, mga oo ganun nga klase. Hindi Pagkaayos. kaya itong kay Jerwin Ancahas tsaka si Jonas Sultan, kaya ako nababagabag dito dahil malalakas to, they're known as durable fighters na na mga magiging era pares Yes. sana. Hindi na, Tuloy merong isa yung si Kamao. Casimiro, yung kinikwento ko sa'yo, sana wag mag-fall into the same, ang lakas din nun, but nawala na rin siya sa sirkulasyon. So, meanwhile, itong mga Hapon at mga ang Tuloy-tuloy. lalakas at mga Meksikano. Tuloy-tuloy sila. Meron talagang program, meron talagang national program na hindi ko alam kung sino may hawak ngayon ng boxing federation sa atin. Pagkatapos wala na rin yung mga professional boxing promoters. Nawala na rin sila eh. Yung mga magagaling na yun. Tama. Na yun mga yun, na talaga sustento sa ating boxers, sa ating mga boxers pag-ayos. No? Ngayon, sayang. Yung one credit, our credit should go to, yung tungkol dun sa Team Lakay. Yung sa mixed martial arts. Oo. Sa sa Baguio, sa La Trinidad. Matitindi ang kanilang at maaayos yung nananalo tayo. Nagiging champion na tayo dun. At tuloy-tuloy they were able to defend their titles in a long time. Ang akin sana ito pansamantala lang. Well, may mga nagsasabi medyo may edad na daw si Ancahas at si Sultan. But I really don't think so. Si Manny Pacquiao umabot ng 40, more than 40. At saka ako, I'm a firm believer na yes, mahirap kalaban ng bata. But to tell you frankly, yung experience, age wisdom sa sports, malaking bagay, bro. Malaking bagay yun. Siyempre, abutan ka rin ng father time. Pero, definitely, umaabot ng hanggang 40 years old ang mga malalakas dito eh. Pambansang kamao. Oo eh. Nananalo pa eh. Nanalo pa siya at maski na 40 na siya. So then, hopefully this is not the end of the road for dito sa dalawa kay Ancahas at Sultan. Back to the drawing board daw eh. Pero tinitingnan ko yung mga interview nila at yung may retrato niyo, ang lungkot niya yung talagang hindi rin niya akalain paano siya natalo. Saka sino bang nag-handle sa kanila? Si Sean Gibbons na siya an American promoter. He's been promoting Filipino fighters. This is one of those things eh. Hindi naman pwedeng laging nananalo, I suppose. Kasama yun. Kasama sa laro yun. Pero sana makabangon sila. Mabuti. Ito naman na parang John. Yeah, go ahead. Meron nang inilabas ang Masungi Geo Reserve Foundation. Masungi. Dalawa na napaka-importanteng pag-aralan ng ating mga kaibigan dyan sa Department of Environment and Natural Resources. National scientist and former DNR Secretary Angel Alcala in 1989 already came out with the exact dimensions of the Masungi area. Now it has to be which is part of the Upper Marikina watershed and specifically in the Masungi Reserve area. Dineclare na mismo ni Secretary Alcala as early as 1989 na hindi na pwedeng pagkunan ng paggawan ng quarry, kung ano-ano pang format, etc. na kasi talagang identified yan as a geological reserve area and it should be preserved, lalong-lalo na yung mga limestone formations at that particular memorandum of Secretary Alcala was reinforced just recently by a study by the National Museum Technical Group na sinasabi nila itong area na ito, there are a lot of formations, etc. aside from the species of plants and other animals na nandiyan, which should really be preserved. So, why should we have that kind of an environment rampage by people like itong Vina Corporation just because they want to put up a wind farm in that particular area? Wag naman. Ito na yun eh. Why don't you take a look at this? And then now you are telling us that has been overtaken by a new order. No. You have to show why. Hindi pwede yung ganun lang na, hindi, ibang order na. What is the basis of that new order? Because ito, napag-aralan nito, 1989.
Kaya nga na-preserve ng maski na papaano yan eh. Pero, despite everything else, pinaligiran pa rin sila ng binigyan ng mga quarry permits, etc. and everything. And then, the guys that you are trying to tell us that's going to do the preservation right now, ang kanilang main benefactor is the owner of one of the biggest na close ito nagkaroon ng closure ito nung panahon Secretary Simato, yung Rapid City. Sinabi na pwede yung ginagawa ninyo. Ngayon siya ang main sponsor nitong sinasabi ninyo na grupuhan na environmental group na mag-aayos ng masukit. Yung si Angelita Lee. Pwede ba yun? Rapid City. Siya nga yung siya nga yung presidente ng quarry operators ng Teka muna, Rizal. ano ba itatayo nila? Hindi, ayusin daw nila. They are going to preserve the area. What are you going to preserve? Ngayon lang sinisira na nyo na eh. In addition to that, itong ninyong binabanggit tungkol dito sa wind farm na Vina Corporation. Nag-ano na ngayon Vina Corporation eh. I understand in Singapore, they already made an apology. Kasi sinasabi actually, that was what I was mentioning last week. Very strict sila sa Singapore niya na pag naalaman niya. Kaya they were forced to say, no, we are just studying. No, you are not studying. You have already put up something. Nakatayo na eh. Kitang-kita doon sa mga kuha nila. Anduman lang eh, yung drone shots eh. Andun na yung mga halos mga trapal pa lang, pero ang lalaki na yung mga structure na. Ang susunod doon bro, meron na silang tawag doon, yung bunkers para doon sa mga manggagawa, pare. Pwede ba yung ganon? Huwag kayong ganon. Let us be very, very careful about it. Very dangerous yung sasabihin mo. The new circular supersedes. Kinonsultan nyo ba yung mga flora and fauna na doon? Yung merong doon may snail na tayo sa atin lang meron na ganon. But that guy would not be able to know kung anong circular yan. Basta alam niya patay na siya, bro. Patay na yung mga flora fauna na yun. Pinagpupugot nyo na. Kinonsulta ba ninyo lahat yung mga nag-aral? Ito the most recent being the National Museum Technical Group. Nagkonsultahan ho ba kayo? Sana naman tignan ninyo ng mabuti. Kung kayo lang nagkukonsultahan, di walang mangyayari. May nakausap ako dating ganyan, ang banggit niya. Ang problema kasi, pag kinonsulta mo yung mga yan, akala nila sila lang may alam sila lang ang magaling. Sila ulo ka pala, kaya nga sila kinukonsulta dahil sila nga yung nakakaalam. Sila nga yung scientist. Porque kontra dun sa business template nyo, dun sa sasabi, hindi kasi ang gagaling masyado ng mga yan, akala nila, elitista sila. Ayan, elitista sila. Tapos sila andumalyang mga tree hugger yan. Yung mga tree hugger po, yung mayakap daw ng puno na nagpapakanda doon. Hindi po, ayaw nga eh. Pero, ganyan din ang nangyayari, parang Joel, unfortunately, dito sa mga dyan sa reclamation. Kasi for a long time, pamalakaya, kaibigan ko pa naman si parang Congressman Hiccup, dating Congressman Hiccup. Palagi sinasabi, hindi, sinisira ninyo yung dito sa Manila. Wala ho. Nilinis nga yung Manila Bay kasi sira na yan eh. Ang sama na ng dating niyan dati. 12 feet nung panahon na yun. 12 feet ho. Yung kailangan na burak para walain yan. Pag hindi mo inayos yan na mabuti, lalo kang magkakaproblema. Ang tignan natin ngayon, paano natin babantayan itong mga nagre-reclaim na ayusin nila yung kanilang ginagawa. Kasi karamihan dyan sa area na yan, magmula pa sa Ross Boulevard hanggang dun sa pinakadulo, maski na yung Rizal Park at lahat, karamihan dyan ay reclaim na. At inabutan na yan ng kung ano-ano, earthquake, etc., etc. Wala naman nangyaring kababalaghan dyan. So, tingnan natin na mabuti itong mga ito. Pero again, ang pinag-uusapan natin, yung mga false information, hindi kompletong mga pag-aaral at lahat, huwag ko natin gagawin yun kasi nakakasira ho sa paningin ng tao at hindi lang yun, nakakasira ho sa pag-uunlad natin kasi kung mali-mali o kaya kung hindi kompleto yung inyong nababanggit at kayo naman ay leader, ay nako, o kinukonsider na leader, o yung inyong salita ay may ibig sabihin ho yun. May ibig sabihin yun. Words have consequences. Palagi natin sinasabi po yung ganun. Kagaya niyan, parang Joel, nagkaroon ng encounter sa Bohol. Joint
task force ito ng P at saka Armed Forces. Nagkaroon ng encounter. Isipin mong sinabi na mayroon kasi isa doon, yung sub-leader yata na isang naging abogada or board passer na matay. Kaya sinabi, wala naman, ang report nung mga, unfortunately, ang report ng mga nandun sa kabila, wala naman daw encounter. Nag-surrender na yung mga yun, saka sila pinatay. Hindi ho totoo yun kasi may namatay nga ng pulis paano namatay yung pulis na yun kung walang encounter? Propaganda na. Di ba? Antindi naman ng propaganda na yun. Hindi daw nangyari yung encounter. As a matter of fact, nagsusurrender na o napaligiran na o hindi na, na-capture na yung mga yun, saka sila namatay. Hindi po. Nagkaroon na encounter kasi nagkaroon nga ng casualty. Ang mga kapulisan may namatay na isa, may mga nasugatan na iba, 4 yata yung nasugatan, isa namatay. Paano sinabing hindi nagkaroon ng encounter? Di ba? Mali naman yun. Hindi po pwedeng banggitin yung mga ganon kasi nakakasira mismo sa inyo. Hindi po pwede yung ganon. Sasalita kayo ng ganon. Wala encounter, may namatay, nakalaban. Pwede ba yun? Hindi ho nangyayari yung ganon. Kaya daan-daan ho tayo at lahat. Baka tumatakas, napatay yung isang ganon. Tumatakas. Naglalaban na nga. Okay. yun ang ating dapat na tinitingnan. Pero balik ho tayo dito sa mga lumalabas na iba pang ito nga yung oil spill natin dito sa Verde Island Passage. Madam Secretary, sana magbigay kayo ng update report tungkol dyan sa nangyari dyan sa Verde Island Passage. Sino ba naglabas nitong report na to? A Center for Energy, Ecology and Development. Yeah. NGO. Di kung naunahan pa ang ating kung tama po sila, di i-reinforce ninyo. Kung mali naman sila, di sabihin nyo kung bakit. Kasi ang inaasahan ho ng taong bayan, ano nang gagawin natin dyan sa Verde Island Passage na yan? Nagkaroon ng oil spill. At anong gagawin natin para maproteksyonan tayo dun sa mga susunod pang mga oil spill? Because we have to understand, tuloy-tuloy po yung mga maaring maging aksidente dyan kung sakasakali. Lalong-lalo na kasi yung ating fleet ng mga tankers at lahat, medyo lumaluma na ho lahat itong mga ito. Medyo mayroon ng mga problema lahat yung mga yan. Pati nga yan. So mga disasters waiting to happen. So pati yung mga ganyan, dapat nakakapag-usap tayo ng mabuti between DOTR, Department of Transportation, at saka DENR pagdating po sa ganyan. Kasi ang protection po ng ating mga karagatan, bodies of water at lahat, ay pati LGU, kung maaari, kausapin DILG, kasi hindi lang po DNR may issue dito. Kasama na dyan, DOTR, kasi yan ho naglalayag, yan ho nagbibigay ng seal of approval dyan sa mga naglalayag natin, mga barges, mga barko, lahat, etc. at lahat. Para meron ng requirement yan internationally, bago kang maglakad. Pati yung ating ship owners, makausap na rin po natin kasi ang karamihan sa ating mga barko, lalo na yung mga cargo vessels at lahat, kasama na yung mga tankers, karamihan dyan mga second hand. Ganon? Oo, marami yun. Ganon. Kaya kailan itignan po natin na mabuti itong mga ito. Dyan ho kailangan ang pakikipag-usap sa bawat isa. Kasama na siyempre yung mga nandiyan sa business na yan. Kasi tayo, aminin na natin o hindi, malaking bagay ho ang sea transport sa atin bayan. Kasi island nga ho tayo. We have about 7,187 islands. So, marami hong kailangan dyan. Problema dyan sa mga tanker kasi, dati nung bata-bata ako nakapag-cover na, sumakay na ako sa ganyan. Alam mo, it's not a pleasant experience. No. Tanker to, yung
makina iba Tapos bakal talaga siya. Now, add the fact na ilang tonelada yung karga-karga niya. Pag may nangyari talaga, ay talagang disaster yan. Tsaka yung mga abandoned ship na talaga yung crew niyan kasi pwede silang dalin hanggang sa ilalim din. Sa bigat talaga. Madadala ka doon. So, now, yung mga modern tanker na ibang bansa, nakakita na ako, pero from malayo. Iniisip ko, ano kaya siguro ito? Meron sila doon. Slick na itong mga... double hulled, yung mga sinasabi nila at lahat. Marami silang mga requirements. And these are internationally accepted standards for sea transport vehicles. Yan ang kailangan natin tingnan. Pati yung barko na lang medyo gumanda-ganda na nga sa atin ngayon yung mga Roro, kasama yung mga ganyan, pero ganun pa man, ano pa rin ho tayo, second hand as far as we are concerned. Siyempre, mahal din ho yan, pero ano ho tayo ang pinag-uusapan natin dito, safety and convenience and affordability for a lot of our people, especially the passenger ships, and then of course, safety also in the case of cargo handlers. Okay. Importante po yan. By the way, ito, malapit tayo sa katapusan. Meron lang akong gusto, ayaw kong sanang banggitin to, but it's becoming masyadong nagiging madalas na. Siguro dahil na rin sa teknolohiya, TikTok at mga kabataan ngayon sa social media. Itong issue na yung asawa ni Senator Padilla. Si Mariel, ano ba pangalan? Mariel Padilla. Mariel Rodriguez na nakunan siya, nag-glutathione drip sa Senate office. Now, I don't want to weigh into the pros and cons of that. That's what's an unfortunate thing. Ngayon, sinasabi niya, vitamin C yun. Nag-viral kasi yun. Nag-viral kasi. Parang pinalabas niya Hindi, pero ang problema kasi marami sa ating, meron din tayong mga ilang politiko rin, mahilig magganyan nandun sa opisina nila o sa chamber, either sa LGU or sa yung doon magti-TikTok. Mga ganun. Now, of course, yung mga kabataan sasabihin sa'yo, lighten up, tang. Ganyan talaga. Gusto nilang mag-TikTok. Pero yan Pwede yan, pero sa totoo lang, meron mga dignity yung office din talaga paminsan-minsan, di ba? There's a time and a place for everything. Yun ang palagi natin sinasabi. Kagaya niyan, di siyempre, kung gagawin mong viral yun, ginag-drip ka doon, baka pamarisan ka ng hindi tama. Hindi, saka alam mo sa totoo lang, kabisado ko yung, tawag dyan, drip na yan, yung glutathione. Sa gym na pinupuntahan namin dati, may mga parokyano doon. Nagpapaganyan talaga. Yung may-ari ng gym, yung coach, sideline niya yun. Pero hindi niya gagawin sa harap namin. They go to there's a room, tapos naggagawaan siya. It's a private thing nagulat ako, bakit naka-post doon sa opisina. Tapos yung asawa niya, nandun sa likod. I suppose ngayon, naisip-isip niya na hindi pala tama to. Nag-apologize naman. Pero, hindi gaya ng mga ibang politiko, meron tayong, artista rin na nandun naman sa Quezon City LGU na nag-TikTok doon. Pinaglaban pa nila hirap na hirap kaming magtrabaho dito sa City Hall. Minsan lang kami mag-enjoy. Oo nga po, pero bakit dyan? Pwede naman kayo mag-enjoy sa iba di ba? Pwede naman kayo mag-TikTok somewhere Somewhere. Huwag yan sa opisina nyo. Sana hindi na one of the last na siguro to. Kasi by now, alam na natin, pag nag-viral lang isang bagay, hindi mo na mababawi. Di ba? Pag ang hirap bawiin. There's such a thing as a public office. Basta na-post mo na sa social media. Baka mamaya, kalain nila, pwede kami punta kami sa opisina nyo, mag-TikTok tayo doon. Pwede ba yun? Pwede yung ganun Tapos dignified yung ibang opisina. Ano ba susunod dyan? Gaya dati, sa simbahan So, siguro, yun nga, may mga areas na ganun Hindi ka pwede. A time and a place, ika nga, yes. for these things. I mean, ayaw naman natin ipitin si Ma'am Mariel. Ando na yun. Siguro, sadder but wiser. Di ba si Governor Gwen Garcia mahilig pero siya hindi naman sa opisina niya doon siya sa palabas sa entrance ng si Capitolio nagti-TikTok siya na then again iba rin naman yung gano'n talagang full production number yun iba naman yun at saka pagdating sa gano'n alam mo parang Joel it's how you handle it as well may mga iba dati. If you remember, nagkaroon ng problema dati, Johnson & Johnson. Okay. Diba tungkol dun sa isang produkto nila? Ang galing ng pag-handle nila, how they were able to handle it properly.
they were able to show na ganito, ganyan, ito, etc. Nag-apologize din at lahat. Pero if your apology comes after the thought na hindi mo na naisip na, hindi nilaban mo pa. Well, okay. Sa social media ngayon, may tawag yung meme, di ba? Yung bang, ang nangyari, ito si Manang Mariel, naging meme na siya. Meron siyang kuha na nakadikwatro, tapos yung kuha niya, kinukuha ng mga nasa social media, ilalagay sa iba-ibang lugar. Meron akong alam na isang produkto sa Amerika nangyari. Nagganon din, nagkamali yung isang empleyado nila na post na gano'n. Ang ginawa ng management, inunahan nila. Sila ang gumawa ng meme, tapos sila nilagay nila sa iba't ibang lugar. Para bang ginawa nilang katatawanan. Well, I doubt kung that will work again. But at the time, okay ito naunahan na, ginawa nila. They poked fun at themselves na rin. Ganun. Pero ito, nag-apologize siya. Pero apology niya, vitamin C naman. Ewan ko, medyo okay. Sige. Vitamin C. Sige, but yun na nga, sana there's a time and a place. Always, there is a time and a place. Pero yung kaibigan natin, si Congressman Brian Yamsuan, kaibigan natin yan. Magaling kumanta. Pero hindi niya ginagawa sa chambers, pare. Nandun siya sa karaoke. Kumakanta siya ron. Brian, ha? Brian. Kong, galing mo kumanta. Ganda ng playlist mo. Okay, sige. Bigay mo naman sa amin yung playlist mo. Naman. Para naman, magamit na yan sa kampanya yan. Hindi, kahit noon pa naman nung nasa... magaling si Brian. Nung nasa media pa lang siya, tsaka dati nagtrabaho yung kay dating DILG. Si Secretary Ronnie Puno. Talagang kumakanta na yan, pare. Yan ang kanyang forte. Isa sa kanyang mga forte. Pagbating. Oy! Wala nang panahon. Ito naman si Hiyas. Talagang may nagsasabihan pa. Alam na namin kagad. Nandiyan na. Award-winning. Winning. Sa Blazer na. Award-winning broadcaster. At siyempre, kaibigan natin, huwag ko kayong alis, ang susunod ng programa, Ronda Pilipinas with award-winning journalist, broadcast journalist, and bangus distributor, Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.